Comeback game win nga ang ginawa ng Barangay Ginebra. At RJ Abarientos nag-ambag nga ulit ng malaki para manalo. Maverick Amnisi naging Mr. Fourth Quarter dahil sa mga crucial basket na nagagawa niya. At coach ng Meralco gusto daw magprotesta kay Commissioner Willie Marshall dahil feeling niya ay madaming tawag na naman nga ang hindi nabigay sa bolts, kaya natalo nga sila at nasweep ng Barangay Ginebra. First possession pa lang ng laro ay nakiscore na nga agad itong si Maverick Amnisi. Sinundan pa nga ito ng super layup ni Scottie Thompson. Ganda nga din ang pag-drive ni Scottie dahil naiwan niya ang kabantayan niya. Nakaambag na nga din ng maaga itong si Maverick Amnisi dahil nakapag-tres nga siya agad at nakakuha agad siya ng 5 points dito sa laro. Napansin ko sa Meralco na medyo hirap nga sila sa ilalim kahit pa madami silang big man. Pero si Japet dahil sa team effort nakakuha nga siya ng rebounds at nakakapag-putback pa kahit pa si Allen Durham ang kabantayan niya. Habang itong si JB ay hindi nga masyado gumagawa dahil gusto niya nga ma-involve ang kanyang mga teammates, kaya binigyan niya nga ng magandang handoff itong si Japet sa monster dunk na agad. Pero silent killer nga itong si Chris New sa Macau Sports dito nga para sa Meralco. Sinisimplihan niya ang jeans sa mga fast break na nagagawa niya. Hindi naman papahuli nga itong si RJ dahil siya ay may ginawa namang buzzer beater 3-point shot at nabuhayan niya ang crowd dahil sa ginawa niya ngayon. Sa second period, nagpatinag nga itong si RJ kasi kahit nga maliit lang siya ay nakakuha naman siya ng mga offensive rebound at nakaka-score pa nga right after. Parang naging highlight nga ng second period para sa kanya itong si RJ kasi sunod-sunod ang mga gandang pinapakita niya. Kahit nga pagdating sa assist ay nabibigyan niya ng magandang pasa itong si Japet para makapag-alley-oop dunk. Hindi naman nga pumayag itong si Scottie at siya naman ang sumali sa magandang highlight na ginagawa ni RJ. Sunod-sunod na din kasi ang pag-score ni Scottie dito simula nung nakapagpahinga nga siya sa bench. At habang sa kabilang banda naman, sunod-sunod na din naman ang pag-score nga ni Allen Durham simula nung pinagkatiwala nga sa kanya ng mga teammates niya na dumiskarte mag-isa para makiscore. Dahil napapansin nila na hirap nga silang pagdating sa opensa. Sa isang iglap na lang, umabot nga ng double digit ang kalamangan ng Meralco pagtapos ng second period. Sa third quarter ay wala pa ding shot attempt ng 3 points or kahit 4 points itong si JB. Nakakapanibango nga lang mga ka-sports kasi nasasanay nga kasi tayo na madaming tres na nagawa itong si Brownlee. Pero dito nga sa game 3, parang limited nga lang ang shots niya sa outside. More on passing or perimeter jumper ang ginagawa niya. Maaaring gusto nga niyang ma-involve ang kanyang kakampi tulad ng sabi ko kanina. O kaya sadyang mahigpit lang talaga ang ginagawang depensa sa kanya ng Meralco. Umabot na nga ng 11 points ang kalamangan ng Bolts dahil maalat nga din ang opensa ng Ginebra. Akala ko nga ay magtutuloy-tuloy na pag-score na malaki ng Meralco at baka umabot na ng 20 points ang kalamangan. Pero mabuti na nga lang mga ka-sports ay bumawi ang Ginebra dahil sila naman ang gumawa ng dahan-dahan na umiskor at gumawa ng run. Pag nakakastop kasi sila sa isang play, sinisiguro nilang makakiscore nga sila sa half-court play. Si Stephen Holt nga ay drive ng drive sa ilalim na parang makakapag-layup nga siya. Kahit pa dalawa ang nagbabantay sa kanya, ay ginagawa niya pa din ito ng paraan para nga makiscore. Kaso ibang klase talaga itong si Durham mga ka-sports dahil akala ni Japet mapopost right siya na nga ito sa isang play. Pero kabaliktaran niya ang nangyari. Binlock nga ni Durham itong si Japet at malinis ang bola na nangyari at walang foul na naganap. Pero dahil nga sa bilis ni Stephen Holt, sinigurado niyang hindi nga siya mabablock ni Durham nung siya naman ang sumubok na umiskor nga kontra dito kay Allen Durham. Naging aggressive nga itong si Stephen Holt dito mga ka-sports kasi kailangan niya mag-step up nga sa kanila at para hindi na din lumobo ng gusto ang kalamangan ng Meralco. Dito nga, humabol na ang Ginebra mga ka-sports dito sa fourth quarter sa pagpasok ng dalawang 4-point shot ni Justin Brownlee. Doon na nabuhayan ng tuluyan ng crowd dahil sa pag-score nga ni Brownlee dahil matagal-tagal nga din yung pumapasok na nga yung outside shooting niya dahil simula nung first third quarter ay never nga siyang nakapag-shot attempt. Pero dito sa last quarter, dito na kumula itong si Brownlee dahil alam niya nakakailanganin niya na nga ang pag-score niya.
hanggang sa kating-kating na nga ang kamay niya na makapag-tres. Team effort nga ang nangyari dito mga ka-sports dahil lahat ng nasa loob ng court nga dito sa last quarter ay nakakapag-contribute na. Nandiyan nga sina RJ Abarrientos, Maverick Amnesi, Scottie Thompson at Justin Brownlee. Naging 3-point shot party nga ito na nangyari kaya nakuha nga ng Ginebra ang panalo. Big credits na nga rin dito para kay Stephen Holt dahil naging all-around player na naman nga siya, defense at offense. Pero alam niyo ba mga ka-sports, may rumors nga na umaangal daw itong si Luigi Trillo nung nasa dugout na at gusto nga daw magprotesta dahil hindi niya na nga matanggap ang pagkatalo nila at no-sweep nga sila sa series kontra Barangay Ginebra.